Nasubukan mo na bang gumawa ng low-carb crackers na may kapares na cheese na palaman? Kung hindi pa, then this video is for you. Isa to sa mga simpleng recipe pero paborito kong low-carb snacks. Simulan muna natin sa low-carb crackers. Maglalagay muna ako dito ng 1 cup ng almond flour, pero 1 to 2 cups talaga yan. Depende kasi sa laki ng itlog na gagamitin. Sometimes kasi yung itlog na meron kami ay sobrang liit, kaya 1 cup lang yung kailangan. Add din tayo ng 1 pinch ng salt, pero kung gusto nyo ng mas marami, okay lang din. Kaya lang, yung butter kasi na gagamitin ko ay salted na, kaya konting salt lang yung hinalo ko. 1 tablespoon ng butter naman or melted butter yung inilagay ko, tapos isang pirasong itlog. Yung mga ingredients lang talaga na yan yung kailangan natin. Pero yung measurements, nagbibisa siya sa kung gaano kalaki yung itlog na gagamitin. Mamaya makikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Imimix lang natin lahat ito. Pwede kayong gumamit ng hand mixer kung meron kayo, kaya lang for me, madali lang naman siyang halu-haluin, kaya ayoko na maglabas ng mga huhugasan pa mamaya. Ganyan lang naman kasimple, hahalu-haluin hanggang sa maging okay na sa atin yung kanyang texture. Kung gusto nyo pa ng medyo mas matigas pa, pwede na kayong maghalo ng almond flour. For me, sa tingin ko kasi parang okay na siya, kaya sinimulan ko na siya na ilagay dito sa klase ng paper na to na hindi ko maalala kung ano yung tawag, pero binili ko lang siya sa mga baking na store. Yun yung humingi lang ako ng paper na yung ginagamit nila kapag nagbe-bake para hindi didikit. Yung ganun. As you can tell, hindi talaga ako mahilig magluto. Natutunan ko lang or nagsimula lang ako na gumawa ng mga kung ano-anong experiment dahil sa pag-low carb. Medyo mahirap kasing humanap ng proper na mga low carb na mga pagkain. Kung minsan nahahaluan ng asukal o kaya kung minsan may mga vegetable oil. Madali lang din namang gumawa. Kaya lang wala akong mga proper na gamit. Pero okay lang din. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat kasi kapag yan, yung 'di ba naka-shape na, nakahiwa-hiwa na. Kapag ita-transfer na natin dun sa lagayan, dyan sa papel na yan, yan kasi yung ilalagay ko sa air fryer. Dapat madali lang siyang makukuha. Pero ito, masyadong thick na kapag kinukuha ko siya, nadudurog. Kaya ibig sabihin, kailangan ko pa siyang dagdagan ng almond flour. Kaya ibinalik ko na lang ulit siya, tapos nag-add ako ng almond flour. Yung measurement kasi na ginawa ko kay Nina ay para sa small na itlog. Tapos nagkataon na medyo malaki yung nabili namin na itlog ngayon, kaya kailangan pang dagdagan ng almond flour. Alam niyo ba na isa to sa mga pagkain na palagi akong meron sa ref? Mahilig kasi akong kumain ng snacks, and either tinapay or low carb bread or low carb na biscuits or crackers yung kinakain ko. Kaya mahilig akong gumawa ng malaking batch ng ganito, tapos ilalagay ko na lang sa ref. Pero kung minsan, nagdadagdag pa ako ng mga iba't ibang seasoning, kagaya ng garlic powder, yun yung palagi kong hinahalo. Naglalagay rin ako sometimes, or sinubukan ko sometimes na maghalo ng onion powder. Okay lang din naman, pero mas prefer ko yung garlic powder. One time, hinaluan ko siya ng iba't ibang klase ng nuts at saka ng seeds. Ang sarap din nun. Tapos ang lakas makabusog. Okay din na hinahalo yung mga dried herbs. Kaya meron akong mga iba't ibang klase ng herbs at saka seasoning dito sa bahay. Kaya huwag matakot na mag-experiment. Kasi itong pinakita ko sa inyo or currently ay ginagawa ko, yan na yung pinaka-base ng ating low-carb na crackers. Tapos from there, pwede nyo nang dagdagan ng mga kung ano-anong pampalasa. Kaya lang this time, hindi ako maghahalo ng iba't ibang pampalasa kasi ginawa ko lang talaga ito para haluan nung cheese na gagawin natin mamaya. Habang niluluto ang first batch, balikan ko muna yung mga naiwan pa na crackers na hindi pa luto. Ayan, gagamitin ko muna or aayusin ko muna yung kanilang shape. Yun nga palang pagluto ay depende sa kung gaano kakapal yung gagawin ninyo. At saka depende rin sa kung gaano ka-crispy yung gusto ninyo. Yung sa akin kasi medyo makapal siya ngayon, kaya hindi siya magiging sobrang crispy. Tapos kaya 15 minutes yung ginawa ko. Pero kapag manipis naman yung iluluto ninyo or yung ifo-form ninyo na ganyan, kahit mga nasa 12 minutes is okay na. Sometimes, kapag gusto ko ng sobrang crispy na crackers, ang ginagawa ko, yung unang ginawa ko or pinaghalo-halo ko na ingredients kanina, yung 1 cup, tapos yung itlog, ganun na lang siya. Tapos, ifa-flat ko ng ganyan hanggang sa maging sobrang manipis siya. Tapos, hindi ko na siya hinihiwa-hiwa kasi dahil sobrang manipis nga yung ginawa ko, madudurog na siya kapag paghihiwa-hiwalayin ko pa or gagawin ko pa na ganyang shape. Kaya, isang buo na ilalagay ko siya sa air fryer, tapos
maluluto siya na isang buong malaking cracker, babasag-basagin ko na lang habang kinakain ko. Ganun yung way na ginagawa ko para maging crispy. Pero kung gusto ko na ganyan ka-presentable, then medyo makapal talaga yung ginagawa ko. Kaya subukan nyo na mag-experiment sa kusina ninyo para malaman nyo rin kung ano yung magiging mas preference ninyo. Ngayon, simulan naman natin na gawin ang ating cheese na dip or cheese na palaman. First ingredient, gamit tayo ng isang stick ng butter. Mas maganda kung yung soft na butter lang, hindi yung melted butter na kagaya nito. Tapos, syempre dapat sisimutin natin yan kasi sayang naman ang butter. Second ingredient, ito yung pinaka-importante, ang cream cheese. Gagamit ako ng isang buong block ng cream cheese kapares dito sa isang stick ng butter. Pwede ninyong i-adjust yan, pero for me, personal preference, ito yung perfect na combination or perfect na ratio. Pagdating sa mga seasoning, it's up to you na. Sa akin, ang hinahalo ko or yung hinalo ko kanina ay garlic powder at saka pepper. Ito ay Italian seasoning na hindi ko magamit yung kanyang yung bukasan niya. Kasi hindi ko matanggal yung papel sa loob, kaya binubuksan ko na lang siya tapos tinatansya-tansya ko na lang or very careful ko na lang siya na inilalagay. Yan lang yung mga seasoning na hinahalo ko. Kapag meron akong fresh na parsley, naglalagay din ako. Masarap din yun. Pero hindi ko pa na-try na maglagay ng dried na parsley. Pero ang sabi nila masarap din naman daw. Yun nga lang, hindi pa kasi ako nakakasubok or nakakakita nun sa supermarket. Okay na ako sa lahat ng ingredients. Tinikman ko na lang kung meron pa bang dapat idadagdag. And medyo nakulangan ako sa Italian seasoning kaya nagdagdag ako. By the way, yung ginamit ko na butter dito ay salted butter. So, pwede kayong magdagdag ng asin kung yung gagamitin ninyo is yung unsalted na butter. Tapos, dahil sobrang tunaw na tunaw yung butter na hinalo ko, inilagay ko muna siya sa ref para medyo matigas naman. At kagaya ng crackers, pwede naman kayong gumawa ng marami tapos ilagay nyo na lang sa ref. Make sure lang na maubos nyo siya within 2 weeks para hindi masira. Eto na yung niluto natin na crackers. Ready na ang aking crackers. Okay na rin yung cheese dip kaya meron na naman akong snack sa mga susunod na linggo.